Kaya magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Oo, may ilan na sa chat na nag-uusap na tungkol dito dahil siguradong napakabigat ng mga sinabi ni Trump. Totoo na nasanay na tayo na madalas siya magsalita ng kung ano-ano, pero ang sinasabi niya ngayon ay sobrang hindi tiyap at sobrang delikado. Para sa mga hindi nakasubaybay, isang buong sibilisasyon ang mamamatay ngayong gabi. Para hindi na bumalik, para hindi na kailanman maibalik pa. Ayokong mangyari ito, pero malamang mangyayari ito. Gayunpaman, ngayong nagkaroon tayo ng ganap na pagbabago ng pamahalaan, marahil mananaig ang isang naiba, mas matalino at hindi gaanong radikal na rehimen kasama ang mga isip na hindi gaanong radikal. Baka may mangyaring revolusyonaryo at kamangha-mangha. Sino ang nakakaalam? Malalaman natin ngayong gabi. Isa sa pinakamahalagang sandali sa mahabang at masalimuot na kasaysayan ng mundo. 47 taon ng panginyikil, katiwalian at kamatayan sa wakas ay matatapos na. Pagpalain ng Diyos ang dakilang mamamayan ng Iran. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng isang buong sibilisasyon? Mawawala ito ngayong gabi. May nagsimulang mag-usap tungkol sa mga taktikang nuklear. Mahirap silang pumayag sa ganyang klase ng bagay. Sa ngayon, isang pagbati kay Profesor Bugnardi. Malamang si Trump na sanay gumamit ng matitinding salita sa kanyang pagsasalita, sa tingin ko hindi siya interesado. Doon talaga papunta yon, lalo na dahil magiging mapaminsala ang epekto nito para sa lahat. Pati na rin sa mga hindi direktang target. Sa totoo lang, nitong mga araw at oras na ito, nakikita na natin ang mga Amerikano na binobomba ang maraming pasilidad sa isla ng Karg. Nasabi na natin ito ng ilang beses, lahat ng kilos ng mga Amerikano ay nagpapahiwatig na makikialam sila kahit papaano sa mga isla. Dahil kung hindi, wala namang dahilan para ilipat ang mga tauhan ng 82nd Airborne Division, mga tauhan sa barkong Tripoli at iba pa. At sa mga huling oras, inatake talaga nila ang isla ng Karg, hindi bababa sa mga pasilidad militar nito. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay. Totoo na, sa mga nakaraang araw ay may mga aktibidad ng reconnaissance at pagmamanman. Ngayon, wala talagang nakakaalam kung sino ang sasakop sa isla ng Karg, pero dito, kaunti lang ang katinuan. Kaya masasabi ko na mula pa nung panahon ni Putin, hindi ko na pinapansin ang mga makatuwirang pagsusuri dahil hindi ko na inaasahan na ang mga gumaganap ay makatuwiran. Hindi sila ganon, hindi ganon si Putin nun, at hindi rin ganon si Trump na yon. Kaya, kung magpo-focus lang tayo sa kung ano ang nangyayari sa mga pinagkukunan natin ng impormasyon. Kahit na humantong ito sa isang konklusyon na hindi makatuwiran ang aksyon, kailangan mo pa ring sundin ito. Walang dahilan para ilipat ang mga tropa na ito para magsagawa ng reconnaissance sa isla, maliban na lang kung talagang balak mong sakupin ito. Kung hindi, di mo mapapaliwanag lahat ng ito. Sa isla ng Karg, sa nakalipas na 24 na oras, may mga tinamaan. Tingnan din natin kung ano ang tinamaan dahil nagbibigay ito sa atin ng mga pahiwatig. Tinaman ito mga isang buwan na ang nakalipas, pero hindi naman malala. Sa anti-aircraft batteries lang yata. Ito ay isang napakadetalyadong mapa ng lahat ng kilalang bagay sa isla, gaya ng mga anti-aircraft batteries, mga bateryang misail, mga imbakan, radar, mga antena na komunikasyon at iba pa. Ang nakaka-interest dito ay tinamaan ang mga hardnet storage. Ano ba ang mga hardnet storage?
Ang mga ito ay halos mga imbakan, yung gawa sa pinatibay na konkreto kung saan kadalasan nakalagay sa loob ang mga bala o munisyon. Yung madalas na inatake ng mga Ukrainian sa Lipetsk sa Russia. Kapag tinatamaan mo ang mga imbakan, nililimitahan mo ang kakayahan ng infantry ng mga tropa na nasa loob ng isla na mag-supply talaga. Sariling mga armas. Walang silbi tamaan ang mga bagay na yan, maliban kung gusto mong sumakop. May saysay na tamaan ng ilang sistemang pangkontra-eroplano sa simula ng digmaan dahil nasa gitna talaga sila ng Golpo ng Persiko. Pero ang tamaan ang bawat isang sistema ng komunikasyon, mga imbakan at iba pa. Nagpapaisip talaga na balak nilang sakupin ito. Ang pagsakop dito, tulad na sinabi kay Colonel Stirpe, ay hindi madali. Sa madaling sabi, magiging labanan nito ng tao laban sa tao. Dahil kung lalabanan mo sa lugar ng loading dock, punong-puno ito gaya ng nakikita ninyo ng mga imbakan ng gasolina. Kaya hindi pwedeng gumamit ng bomba, hindi pwedeng gumamit ng suporta ng artilyeriya at iba pa. Sinabi ko na, dahil malamang nabasa ni Trump sa isang briefing na 70% ng langis ng Iran ay dumadaan dito, malamang hindi na niya pinansin lahat ng sinabi sa kanya. Pagkatapos, ang naiintindihan lang niya ay yung 70% ng langis, kaya gusto niyang gipitin ang mga Iranian. Yun sana ang layunin niya. Pwede rin namang pagsamahin ang mga iyon. May mga tropang pangimpapawid at mga tropang panlusob mula sa dagat, siguradong gagamit ng mas maliliit na barko, malamang gabi, gamit mabilis at maliliit na sasakyang pandagat. Hindi mo makikita ang Tripoli na dumarating kasi tanaw mo na ito mula 1 kilometro. At malamang na iba pang posibleng target ay ang mga isla ng Piccolo Pulich at Grande Pulich. Medyo mas mahirap sakupin ang mga isla kahit na mas maisaysay ang mga isla ng Ormuz dahil mas malalaki ang mga ito. Mas marami kang masasakop doon. Gayunpaman, dadaan din tayo sa mga maliliit na bahagi maya-maya kasi nilagay ko pag-isipan natin dahil napagtanto ko na. Sinusubukan naming ibigay sa inyo lahat ng posibleng impormasyon sa mga live, kaya mahirap din magkaroon ng sandali para makausap kayo. Bukod sa ilang tanong, kinukuha ko lang ang pinakakapaki-pakinabang sa usapan. Kaya wala talaga kaming tahimik na sandali para magmuni-muni sa mga nangyayari. Saan magmumula ang tropang Amerikano? Sa totoo lang, huling nakita namin ang ika-82 at Marines sa base ng Diego Garcia. Pero ilang oras lang sa isang gabi, maaari silang mailipat. Isipin ninyo na ang ika-82 at ang mga batalyon nito ay ginawa para mailipat kahit saan sa mundo sa loob ng 16 na oras. Kaya posibleng, gamit ang mga eroplano na aalis mula sa Diego Garcia, malamang ay makakarating sila sa lugar sa loob ng 34 na oras. Kaya maaari silang magpasya anumang oras na kumilos sa ganitong paraan. Tingnan din natin sa mas malawak na pananaw ang mga nangyari sa panahong ito. Pagkatapos, titingnan din natin kung paano dinala palayo ang mga Amerikanong piloto dahil ito ay isang kawili-wiling kwento tungkol sa pagpapabagsak ng F-15. Sabihin natin ito, ang Iran. Sa simula ay nagkamali ng kanilang estratehiya. Sa ibig sabihin ay tumugon sila sa pamamagitan ng pagpapakita ng malaking bahagi ng kanilang potensyal sa mga misil at pangkontra sa himpapawid. At sa katunayan, kung naalala ninyo, sa unang araw ay tumugon ang Iran ng 350 na mga misil, pagkatapos ay 185, tapos ay mas mababa sa 100. Kaya sa loob ng 3 araw ay halos 80% ng kanilang kakayahan sa pagpapaputok ay nawala na. Ito ay dahil, syempre, ang mga Amerikano at mga Israeli ay matagumpay na nakakuha ng impormasyon sa loob ng ilang buwan. Kaya alam nila ng eksakto kung saan tatamaan ang mga ito. Ito ang unang yugto ng digmaan. Hanggang ika-7 o ika-8 ng Marso ay unang yugto pa rin ng digmaan. Makikita ninyo na natili ang mga Iranian sa isang tiyak na antas ng pagiging pare-pareho.
Mga 30 pumisil bawat araw at humigit kumulang 50 hanggang 100 drone bawat araw. Pansinin na sa mga nakaraang araw ay nagsisimula na silang tumaas muli. Kaya kung gusto nating maintindihan ang nangyayari, kailangan nating maintindihan na dalawang magkaibang digmaan ang isinasagawa. Tayang Iran pagkatapos na ika-7 ng Marso ay nagsagawa ng isang estratehikong pagbabago, isang pagbabagong matalino rin sa aking pananaw dahil na rin sa limitadong kakayahan at mga yaman na mayroon sila. Sa anong paraan? Bukod sa kilalang Mosaic Defense, na sa likas na katangian nito ay mahirap talagang i-neutralize, lalo na kung susubukan mo lang gamit ang lakas ng himpapawid dahil sa malinaw na mga limitasyon, distansya, pagod, limitasyon sa dalang armas, at kakayahang manatili sa himpapawid. Hindi pa kasama na ang mga puwersang ito na umaatake ay limitado rin naman. Bukod pa sa Israel na gumamit ng maraming eroplano kumpara sa kung ano ang mayroon sila, ang mga Amerikano naman ay mas limitado pa. Sa pagitan ng mga aircraft carrier at ilang base at ilang eroplano na umalis mula sa mga base sa Europa pagkatapos ay naglalanding at pupunta. Ito, bukod pa rito, ay mas napapahirap at nagpapalaki sa mga usaping logistika. Hindi pa kasama rito ang usapan tungkol sa, mula sa pananaw ng mga tao, ang pagkapagod ng mga tao at kagamitan at syempre, ang pagkakaroon ng mga bala sa mismong lugar. Hindi ibig sabihin na walang katapusang bala ang mga aircraft carrier. Kaya ang katangian ng depensa ng Iran, bukod sa pag-diversify ng panganib dahil meron silang mosaic na layered defense, ay higit sa lahat ay desentralisado. Ibig sabihin kahit mawala ang chain of command, lalo na ang isang sistema ng anti-aircraft, may sarili pa rin itong antas ng kalayaan. Paminsan-minsan lang nilang binubuksan ang radar para tingnan ang paligid bago kumilos. Kaya nila itong gawin na parang mga ilaw na kumikislap, mga lugar na maaring itinuturing na ligtas ng mga Amerikano at mga Israeli. Dahil walang anumang aktibidad ng radar sa loob ng 1 linggo, tapos bigla na lang dahil madalas na mobile ang mga launcher, kaya pwede silang magpalipat-lipat ng pwesto. Isang lugar na walang laman at tahimik ng 1 linggo, biglang naging aktibo. Kaya nilang manatiling gumagana kahit walang komunikasyon o chain ng pakikipag-ugnayan. Bukod pa rito, may pangunahing issue. Ang dami ng mga posisyong inihanda, mga kanlungan, base at bunker ay sadyang napakarami para sa kakayahan ng pagmamanaman ng Amerika at Israel. Anong ibig sabihin nito? Dahil sa katangian ng mga anti-eroplanong sistema, mabilis silang makalipat ng posisyon. At ang katangian ng lupain, ang orograpikong katangian ng bansa na napakalaki at puno pa ng mga bundok. Sabihin na nating ang lahat ng ito ay akma sa uri ng depensang mosaiko. Kaya kahit na sa isang punto ay may aktibidad, talagang sandali lang ito. Kaya hindi sigurado na ang mga Amerikano o mga Israeli ay laging may eroplano sa lugar na handang umatake at tumugon. Ito ay isang malaking problema na may kinalaman sa usapin ng pananatili. Kaya't ang mga ito rin ay napakahalagang mga salik. Sa madaling salita, dahil ginagamit nila ang taktika ng shoot and scoot, ibig sabihin, putok at umatras, hindi sila nagbibigay ng pagkakataon para tamaan sila. Dahil lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng 5 hanggang 10 minuto, kaya hindi sapat ang kapangyarihan ng himpapawid. Lalo na kung iyon lang ang tanging paraan mo para umatake, para tamaan ng isang sistema ng anti-eroplano na nagpapaputok at pagkatapos ay nagtatago ulit sa loob ng bundok. Hindi ito pinapayagan ng mga iyon. Oo, may nagsasabi na dapat gumamit ng SAD, DED, anti-radar na misil at BPE. Pero sobrang ikli ng aktibidad. Kung halimbawa ang tumama sa 15 ay hindi isang Bayvar kundi isang Tor.
na nasa pagitan ng dalawang bundok at marahil dumaan doon ang F-15. Ano bang meron sa Thor? Mga 20 kilometer higit o kulang. Kukuha, babaril, tapos agad lahat sa 1 minuto. Walang oras. Sad dead. Ibig sabihin, mga misil na hinahanap ang aktibidad ng radar ng kalaban at sinusundan nila ang bakas ng radar at tinatamaan ang sistema ng pangontra sa ere. Nakabawi ang mga SHORAD. Short Range Air Defense. Sa madaling salita, mga sistemang panangga na may maikling abot. Nagpapaputok sila, tumututok sa target, nagpapaputok ulit, tinutukan, 1 minuto, 2 minuto, at tapos na ang lahat. Isinasara ang van at bumabalik sa pagtatago. Marami silang ganitong mga bagay, kaya't maaari silang magpatuloy sa paggawa ng ganitong klase ng mga gawain. Kaya ano nga ba ang punto ng estratehiya? Na kahit na nawala nila ang 80% ng kanilang kakayahan sa paglulunsad sa unang linggo, na nagbigay daan sa mga puwersang panghimpapawid ng Amerika at Israel na makagawa ng mga koridor. Sa totoo lang, hindi naman talaga nila ito tuluyang pinatigil. At ito ay pinatutunayan ng patuloy na pagkawala ng mga sasakyang panghimpapawid kahit na maliit lang kumpara sa isang digmaan kung saan magkapantay ang dalawang magkalaban. At tuloy-tuloy din pagdating sa paglulunsad ng mga drone at mga misil. Kaya lahat ng limitasyong ito ng ganitong uri ng kampanya na ginagawa ng mga Israeli at mga Amerikano ay nagbigay daan sa Iran na mapanatili ang isang antas ng kakayahan sa pagtugon. Sige? Limitado, pero tuloy-tuloy. Pero sapat ba ito para sa layunin? Sa anong paraan ito sapat para sa layunin? Ang layunin ay hindi para kontrahin sa taktikal na paraan ang kilos ng kalaban. Ibig sabihin, subukang labanan ang pangingibabaw sa himpapawid ng Amerika at Israel dahil siguradong masisira ang mga kagamitan nila kapag ginamit iyon. Kaya ginagagawa lang nila ito sa ilang particular na sandali para mapanatili, sabihin na natin, ang buong lugar sa isang uri ng alanganin. Siguradong isinama na nila sa plano ang posibilidad na mawalan ng kakayahang mag-produce. Alam na nila na tiyak nang mawawala ang mga pabrika at iba pa. Kaya alam nila na kailangan nilang pamahalaan ng maayos ang mga resources na meron sila. Kasama na rito ang mga natira pati na rin ang mga pansamantalang hindi magagamit, halimbawa kung ang lagusan ay natabunan ng isang misail. Para saan? Upang maisakatuparan ang kanilang estratehiya. At ano ang estratehiya ng Iran? Ipinakita ito ngayong buwan sa iba't ibang yugto ng paglala, syempre, na may dalawang pangunahing punto na magkakatulad. Una ay ang oras at isa pa ay ang katatagan ng Iran. Ang simetrikong estratehiyang ito ay pangunahing layunin na gawing panrehiyon ang digmaan at masasabi kong nagtagumpay sila doon. Totoo naman na kahit papaano, ang mismong kalikasan ng lugar ay talagang angkop para sa paglawak nito sa buong rehiyon. Ang estratehikong katangian ng produksyon ng langis at enerhiya ng mga bansa sa Golpo at ang mga kaugnay na likas na pagdepende na umiiral sa pagitan ng maraming bansa. At ang mga monarkiyang ito ay nagbibigay sa iyo ng kakaunting target. Sa huli, kung tatamaan mo ang mga planta ng gas liquefaction at ang mga planta ng langis, halos 80% ng kanilang kakayahan ang mawawala mo sa kanila. At ang isa pa ay isang orographicong salik. Kung gusto mong gawing regional ang krisis na ito, aba, saan pa ba mas maganda kundi sa kipot ng Ormuz? Nakikita ko na madali itong kontrolin at pigilan. Ano ang layunin? Ang orihinal na layunin ay gawing regional ito para mapalakas ang epekto at humantong sa susunod na paglala. Ibig sabihin, isang pandaigdigang krisis. Para mailipat sa iba ang mga gastos. Politikal at ekonomiko at ang mga kaugnay na epekto nito sa mga Amerikano. At sa totoo lang, nagawa nila ito.
Dahil ang pangunahing layunin, sa ngayon ay nagawa nilang makamit ang unang tatlong layunin, ibig sabihin ay makaligtas gamit ang depensang mosaiko, patuloy na magdulot ng presyon, gawing regional ang krisis, gawing pandaigdigan ang krisis, at ipasa ang lahat ng gastusin nito sa ekonomiya at politika sa mga Amerikano. Pati ang ikaapat at huling punto ay naglalayong gawing hindi na mapapanindigan sa politika at ekonomiya ng aksyong militar ng mga Amerikano, na may lahat ng limitasyon na nabanggit natin, mga limitasyong operatibo, logistiko at ng katatagan. Sa pagsasalita sa ganitong paraan, ang mga Iranian ay lalong nabibigay ng mas kaunting mga target sa ibig sabihin ng pinakamarami magagawa ng mga Amerikano sa yugtong ito ay dagdagan ng uri ng mga target na tinatamaan nila. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag binagsak mo ang isa pang pabrika o isang istasyon ng enerhiya, may magbabago sa malaking plano. Nandun pa rin ang mga bagay na itinabi ng mga Iranian para may sakatuparan ng kanilang sariling estrateya. Hindi naman ibig sabihin na kapag winasak mo ang isang tulay ay mawawala na ang mga missile, mawawala na ang mga drone o ang mga sistemang pangkontra sa ere. Kaya't interesante makita na dalawang ganap na magkaibang bigmaan ang kanilang nilalabanan. Isang taktika at malinaw ito na ang tactical na panghingibabaw ng Amerika at Israel ay nagdulot ng napakalaking gastos. Pagkasira ng mga launcher, barko, base, submarino, wala na ang surface fleet. Ang problema ay masyado tayong nakatutok sa balita tungkol sa bawat barkong nasira, mga ganitong bagay, kaya't medyo nawawala ang kabuwang pananaw. Sa huli, ano ba talaga ang pangunahing salik ng digmaang ito na ang mahalaga ay ang estratehikong usapin, hindi ang taktikal na paraan ng pakikipaglaban, kumbaga sa mismong labanan. Kaya sa totoo lang, hindi ko nakikita ang paraan kung paano ang mga Amerikano at mga Israeli, yung mga Israeli inilalayo ko muna sila dahil ibang usapan sila at pwede nating pag-usapan yon. Hindi kaya manalo ng mga Amerikano sa digmaang ito, hindi dahil hindi nila kayang durugin ang mga Iranian sa militar, kundi dahil sa esensya kapag wala kang kakayahan. Napigilan ang iyong kalaban sa tuloy-tuloy na produksyon, lohistika at iba pa. Gamit lang ang kapangyarihan ng himpapawid, hindi mo makakamit ang mga estratehikong tagumpay. Napakahirap nito. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng isang tagumpay na halos panghimpapawid at pandagat na nakuha ng Imperyong Hapones sa Pearl Harbor na may taktikal na kahalagahan. Nawasak nila ang ilang eroplano, ilang barko, pero wala silang magawa para pigilan ang kalaban na magpatuloy sa paggawa ng mga barko. Kaya sa huli, isa lang itong lokal na tagumpay. Katulad dito ng problema ng pintor na Austriano, wala siyang kakayahang magbomba, hindi nagtayo at walang strategic na air force. Kaya ang mga Aleman ay hindi kailanman nagtagumpay na makarating sa Amerika. May proyektong pambobomba sa Amerika pero hindi na bomba ng mga ito ang mga Ruso nang ilipat nila ang mga base malapit o lampas sa Ural. Ayan, kapag kulang ka sa kakayahan, kung hindi susuko ang kalaban o hindi siya babagsak sa loob dahil sa mga isyung politikal, wala kang mararating. Pwede mo lang dagdagan ang uri ng mga target na winawasak mo. Pero, gaya ng sinabi ko, hindi naman isang tulay pa o isang tunnel ang magpapabago ng lahat. Salamat muna. Titigil ako sandali at tatanggapin din natin lahat ng mga tanong. Ang pagbabalik sa panahon ng bato ay maaaring magdulot ng pagkawala ng langis ng Iran at mga monarkiya sa merkado, kaya't magiging karaniwan ang kontrol sa pandaigdigang langis. Siyempre, kung makuha nilang isla ng Karg at sirain din ang mga planta ng kuryente, tulay, riles ng tren, bukod rito nagpadala ang Israel ng mensahe sa mamamayang Iranian. Huwag sumakay ng tren, sisirain din nila ang mga ito. Oo, technical na kung sisirain mo lahat ng infrastruktura at aalisin mo ang paraan para maibalik ito na siyang pagbebenta ng langis. Sa mga Iranian, parang ibabalik mo sila sa nakaraan, hindi man sa panahon ng bato pero tiyak sa panahon ng tanso. Stéphane Didona.
Lumabas bang nagtayo ang Iran ng mga pabrika ng drone sa Tajikistan? Hindi, mga Ruso yon, pero hindi sa Tajikistan, kundi sa Tatarstan. Maaring maghanap ng proxy ang mga Iranian pero hindi mo kayang magtayo ng mga pabrika sa loob lang ng 2 buwan. At bago pa mangyari ang gulong ito, hindi naman naririnig ang tungkol sa mga Iranian proxy sa ibang lugar kasi ayaw din ng ibang bansa na madamay kung sakaling magkaroon ng gulo. Nakagawa rin sila ng maraming drone. Kaya mahirap isipin na may gustang madamay sa ganitong sitwasyon. Hindi pa narinig hanggang ngayon na gumawa sila ng mga base ng drone sa labas. Hindi talaga ito malamang, as in zero talaga. Maliban na lang kung siya ay talagang baliw kasi wala na rin malalaking target. Yung natitira, kaya naman nilang sirain gamit ang mga guided bomb. Hindi na kailangan, kaya may pagmamalabis dito. Mamasalita lang yan ni Trump, naiintindihan kong nakakabahala, pero hindi gagamitin ang ganung klase ng bagay. Kaya kalma lang, alam ko namang sasakyan agad yan ng media. Kasi totoo namang nakakabahala at madaling ma-misinterpret ang mga sinabi ni Trump. Hindi lang siya, pati si Vance. Kasi si Vance medyo naging malabo rin at gusto lang ulitin ang sinabi ni Trump na ganito. Maaring maapektuhan ang buong bansa sa isang gabi, baka bukas na yon. Bakit ako nag-live? Kasi ngayong gabi ay maaring iyon na ang gabing tinutukoy. At naramdaman ko, bukod pa sa ginagawa naming pagbibigay ng impormasyon at iba pa, na kailangan ko pa ring sabihin sa inyo na kung talagang. Kapag nangyari ang ganitong pag-atake, papasok tayo sa yugto ng walang balikan dahil malapit na tayo sa puntong yon. Anong ibig sabihin nito? Punto ng walang balikan. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Tinamaan ko ilang base, radar at TAD system mo, tapos tinatamaan mo naman mga launcher ko. Nananatili pa rin ito halos sa larangan ng militar. Ang mga base ng Amerikano sa Kuwait at iba pang lugar ay tinatamaan at ang mga Israeli at Amerikano naman ay umaatake sa mga base, eroplano, barko at iba pa. Mga Iranyano. Kung magsimulang magpalitan ng atake ang Iran at mga monarkiya sa Golpo, maaaring magdusa rin ng mga monarkiyang ito. Ang ganting salakay ng Iran, aba, doon na tayo sa puntong wala nang balikan. Anong ibig sabihin ng puntong wala nang balikan? Gaya ng naipakita namin sa inyo sa huling live, Ang mga bansang ito ay umaasa sa karamihan ng mga kaso sa malalaking planta na gumagawa ng 20 hanggang 30% ng enerhiya, langis at iba pa. kaya kapag tinamaan mo lang ang 2 planta, mawawala na sa kanila ang 60% ng tubig, 60% ng enerhiya, 60% ng kakayahang gumawa ng langis, at pati na rin ang kakayahang mag-recover. Kahapon tinamaan ng mga Iranian. Tinamaan ang mahalagang lugar ng produksyon ng Saudi na kinumpirma ng NASA firms. Gaya na nakikita ninyo, kung saan makikita ang pula at kung saan may mga deteksyon ng init, ibig sabihin nito ay tinamaan nila ang isang napakahalagang planta. Bakit mahalaga ang plantang ito? Dahil ang plantang ito ay gumagawa ng halos 30% ng langis ng Saudi Arabia at tinatawag itong Jubail. Sa totoo lang, isa itong industrial na complex kung saan ginagawa ang mga pataba, produktong petrolyo tulad ng plastic, bitumen at higit sa lahat, langis. Ayon sa ilang pagtataya, kumakatawan ito sa pagitan ng 6 at 8% ng kabuuang produksyon ng langis sa buong mundo. At nasa pagitan ng 25 at 30% ng langis na ginagawa ng Saudi Arabia. Sige ba? Kung ang plantang ito ay masira, Magiging sistemiko ang krisis dahil kahit matapos ang digmaan sa loob ng 1 buwan, hindi agad babalik sa normal ang produksyon ng plantang ito.
Kung sisimulan ng sirain ang mga plantang ito isa-isa, aabuti ng 45 taon para muling maitayo ang isang planta na may ganitong kapasidad. At ano ang gagawin ng mundo sa loob ng 45 taon na yon kung mawawala ang kapasidad ng mga monarkiya sa Golpo at pati na rin ng mga Iranian? Nagiging sistemiko ang krisis, gaya ng sinabi ni Giorgio Alfaraz. Napakalaking sentrong industrial na may sukat na 1,000 kilometro kwadrado. Ayos ba? Kaya nasabi ko, malapit na tayo sa puntong wala nang balikan. Kung gagawin ng mga Amerikano ang balak nila, ibig sabihin, sisirain nila ang mga paliparan, daungan, mga tulay, mga planta ng kuryente, at iba pa. Ang mga Iranian na wala namang gaanong kakayahan sa mga napakalalayo ang misail ay maghihiganti sa lahat ng monarkiya sa Gulpo na labis na umaasa sa iilang malalaking sistema. Ito ang estratehiyang kung mamamatay ako, damay silang lahat. Wawasakin nila ang isa't isa, wawasakin ng mga Amerikano at mga Israeli ang kakayahang industrial ng Iran at gagawin din ng mga Iranian ang pareho sa kabilang panig. Magdudulot ito ng krisis na tatagal ng maraming taon, lalo na at kakaunti, malalaki at napakahalaga ang mga target. At natatakot ako na si Trump kapag natapos na ang ultimatum na ito ay kikilos talaga sa ganitong paraan. Ilang araw na ang nakalipas, nagsimula na silang magpakita at pinabagsak ang mahalagang punto. Sabi ng unang Iranian na kaya ang isang pagsabog at kaya na yun na. Malapit na tayo. Sinasabi ko ito dahil iniisip ko kung may kumpanya ka at kailangan mong maghatid ng 50 truck. Ang presyo ng gasolina na sinabi na sa akin kanina sa expressway ay 251 para sa diesel. Ang ganitong bagay ay talagang maaring umabot sa sobrang taas, 34 euro. Para lang magbigay ng ideya, maliban kung may mahanap na alternatibong mapagkukunan. Ang strategic reserve ng mga bansa sa Europa at Amerika ay tumatagal ng 1 hanggang 2 buwan, depende sa bansa. Kahit ilagay mo lahat ng bilyon, kung wala talaga. Noong isang araw nga, nakita ko na may mga kanseladong flight dahil sinusubukan na ring magrasyon ng gasolina ang pang-eroplano. Diego Maria Tamburini, dahil sa parehong kakulangan ng estratehiya, hindi mo ba sa tingin mas mahalaga ang mga hindi relihiyosong dahilan, pati na rin mula sa Amerika? Hindi ko alam, sa tingin mo ba ay relihiyoso si Trump? Nagpapanggap lang si Trump na parang relihiyoso siya, pero hindi ko talaga siya nakikitang tunay na relihiyoso. Lagi nilang ginagawa ang palabas na yon para sa isang klase ng tao, pero hindi talaga siya relihiyoso. Gusto ko ring talakayin ang isa pang mahalagang punto. Dahil itong ideya na ito na meron ang mga Amerikano, lalo na si Trump, na ipatupad sa Iran. Ang parehong eksaktong formula na ginamit nila sa Venezuela, ibig sabihin, alisin natin ang leader at pagkatapos ay makikipagkasundo ang susunod na papalit. Gumana ba ito sa Venezuela? Tama ba? Talagang dinurog niya ito. Pinabuksan ulit ang embahada at nayon tahimik na nakikipagkalakalan sa mga Amerikano, pero hindi ito pwedeng gumana sa Iran. Nagkaroon ako ng pagkakataon nito mga araw na ito na makausap ang ilan sa mga eksperto sa intelihensya tungkol sa Iran at halos lahat sila ay nagsabi sa akin ng parehong bagay tungkol sa Iran. At least para dun sa mga talagang nakakakilala rito, hindi mga Amerikano. Sanay ang rehimen na harapin ang matitinding pagsubok, kabilang ang pagkawala ng mga pinuno. Ano ang ibig sabihin nito? Nagkaroon sila ng mga dekada para maghanda sa ganitong mga posibilidad at nakagawa sila ng isang estrukturang hindi gaanong sentralisado kaysa sa ipinapakita nila. Sa huli, ang katauhan ni Khamenei ay mas isang espiritual na gabay kaysa sa isang technical o practical na pinuno. At malinaw na hindi lang siya umaasa sa mga lider na yon, kung hindi rin sa mismong papel ng gabay. Pero saan nga ba nakasalalay ang kanilang sistema? Sa iba't ibang haligi, mga haliging sumusuporta sa pinaka-istruktura, kumbaga bawat isa ay mahalaga. Mahalaga, pero hindi naman. Hindi siya ang pinaka-esensyal. Kapag may bumagsak, agad itong pinapalitan, kaya hindi bumabagsak ang buong estruktura.
Para sa akin, may isa pang talagang malaking panganib. Pinanood ko kamakailan ang isang mahabang panayam kasama ang dating direktor ng EF, Barr. At pati na rin ang iba't ibang eksperto sa game theory na nagsasabing ang pinakamalaking panganib ngayon ay kabaligtaran ng sinasabi nila. Trump, Vance at iba pa, ibig sabihin kung babasahin natin ang orihinal na tweet ni Trump, sinabi niya na nagkaroon pa rin tayo ng pagpapalit ng rehimen. Na nakuha natin, sa katunayan sinabi pa niya ngayon na nakamit natin ang isang ganap na pagpapalit ng rehimen. Hindi niya talaga naiintindihan kung ano ang nangyayari, pero nangyayari ito. Yung mga nandun ngayon ay iba, mas matatalino at hindi ganong radikal, mga elementong hindi ganong radikal. Magwawagi sila na kabaliktaran ng sinasabi ng halos 20 analyst na narinig ko, maging sa pribadong usapan o sa mga podcast na pinakinggan ko mismo at iba pa. Anong ibig mong sabihin sa lahat ng analyst na talagang kilala ang Iran? At ganitong uri ng estruktura ng ganito. Na malamang, habang unti-unting natatanggal ang iba't ibang leader at may mga bagong lumilitaw mula sa ikalawa o ikatlong hanay, ang mga ito ay magiging mas radikal pa. Uri ng estruktura sa kanilang mga kilos. Bakit? Kailangan nilang magmulta dahil sa pag-abandona at pagpapaliban ng paggalang sa mga nasasakupan. At tungkol sa estruktura, ang ganitong uri ng estruktura ay may profile at mga naunang kaso at kaya dahil hindi ganong kilala, mas kaunti ang kanilang magagawa na pag-apela sa autoridad. Sa kanilang sariling imahe, kaya halos kabaliktaran ang nagiging epekto. Isa pa, paano mo ipapaliwanag na lahat ng analista ay nagsasabi ng tulad mo pero hindi ang Pentagon at ang CIA? Si Barnes, yung dating taga-FBI, sinabi rin yan pati ng iba pang mga analista na sinusundan ko mula sa CIS, Center Action, Resilience at marami pang iba kasama na. Narinig ko rin ang ilang Israeli na nagsasabi ng parehong bagay, sila rin na oo, pinatumba nila. Pero hindi para sa layunin na yon. Sinasabing para sa pagbabago ng rehimen. Hindi, dahil sila mismo ang bumubuo sa chain of command. Pero hindi sila umaasa ng malalaking bagay na ito ay lubusang babaguhin ang buong rehimen o babagsak ito at bangpake. Simple lang, tinatanggal mo lang ang mga leader dahil sila ang namumuno sa oras na yon at kaya nagkakaroon ng puwang na matagal bago mapunan. Pero hindi ito ginagawa para pabagsakin ng rehimen o umasa ng biglaang pagbabago ng rehimen. Halos lahat ng mga seryosong analista ay nagsasabi nito. Nakita ko ito mula kay Kaufman at sa marami pa nitong mga araw na ito, nakinig at nagbasa ako ng mga 20 at wala ni isa, kasama na ang mga Amerikano. Na sumasang-ayon sa ideya na kapag inalis mo ang top class ng rehimen, bigla na lang babagsak ang rehimen at magbabago, sa katunayan magbabago, sa mas masama pa. Magiging sobrang mas paranoid sila at malamang sa totoo lang, idinadagdag ko ito dahil may isang napakagandang panayam mula sa isang Indiano na madalas ding nag-iimbita kay Sarah Payne na isang iskular ng ugnayan ng China at Rusya. Saan sinabi ng profesor na ito na eksperto talaga sa game theory? Na malamang ay magdudulot din ng terorismo laban sa Amerika na pinopondohan ng Iran o ng iba pa. Dahil ito ang susunod na hakbang pagkatapos ng sobrang radikalisasyon ng mga bago. At ang katotohanan na napagtanto nila na ang isang direktang missile strike ay nagdudulot ng ganitong uri ng interbensyon. Kaya nawala na nila ang kanilang mga proxy, halos lahat sa paligid ng mga Israeli, maaari makabuo pa sila ng iba pa. Kaya maaaring gumalik pa tayo sa isang panahon na parang 10 hanggang 15 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, yung panahon ng mga pag-atake, lalo na sa Israel at lalo na sa Amerika. At napansin ko rin ang isa pang bagay, kung titingnan mo kung sino ang pinatay ng mga Israeli at Amerikano, mapapansin mo na halos lahat ng mga leader na napatay ay hindi mula sa regular na hukbo.
Mas pinili nilang patayin ang mga pasdaran at mga leader na mas konektado, kumbaga sa ideological at doktrinal na pananaw at iba pa. Yung mga mas operatibo sa hukbo, hindi masyado. Kasi ang hukbo ay medyo hindi ganoon kapanatiko. Lalo na yung regular na hukbo, kahit na sa totoo lang, mas kaunti rin. Para sa'yo, magaling. Ngayong linggo sa China, inaasahan ng pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo tulad ng benzene, lene at propylene. Ngayon, patuloy pa ring tumataas dahil may problema rin pati sa mga pataba. Malaki rin ang itinaas ng China sa kanilang mga inventaryo. Totoo yan. Kaya hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isa lang. Sa nakalipas na 2 taon, siguro bilang paghahanda sa ganitong klaseng kaguluhan, mas kaunti sa ibang mga bansa na mas umaasa, lalo na ang mga bansang Asyano. Kaya ganyan ang sitwasyon. Ayokong magdulot ng takot, pero kung isa ka lang mamamayan at wala kang negosyo, Ilang bagay lang ang magagawa ninyo. Pero kung may negosyo ka, wala ka talagang magagawa. Kasi saan mo naman itatabi, halimbawa gasolina para sa 50 truck, hindi mo naman magagawa yon. Pero kung aatake sila, hindi maiiwasan na magiging sistemiko ang krisis at kaya lahat ay tiyak na tataas, lalo na ang mga in-order mula sa China. Sa marami pang ibang bagay at wala namang masyadong mga tool na pwedeng gamitin ng Italya tulad ng pagtanggal ng excise tax. Para kahit paano ay mapagaan ang sistemikong krisis at hindi lang krisis ng 2 o 3 buwan. Doon, hindi mo talaga maiwasan na makipagkasundo sa ibang mga bansa para makahanap ng ibang mga supplier. Ngayon, sa kabutihang palad, hindi tayo ganoon ka-dependent. Hindi ganoon kalaki ang inaangkat ng Europa mula sa mga bansa sa Golpo. Pero kung bibili ka ng isang bagay sa Amazon at iba pa, hindi ngayon dahil mahaba pa rin ang mga proseso ng logistics. Mas mahal ito, lalo na kung galing pa sa ibang panig ng mundo, para lang mabigay ideya. Kaya gusto ko ring makita kung aatras na naman siya. Si Trump ay laging umaatras, ibig sabihin si Trump ay laging manok, na isang American slang para sabihin umaatras siya o dahil 3 beses na itong nangyari. Na ipinagpapaliban niya ang ultimatum o kung sa pagkakataong ito ay totoong atake na sila. Ito ay isang bagay na medyo nakakabahala sa pangkalahatan dahil sa mga nangyayari. Kaya makikita nating paulit-ulit lang ginagamit ng Iran ang parehong taktika. Makikita ninyo ang mga numero na aktibidad, halos nananatiling pareho ang mga ito. Mga misil na pula, mga drone na asul mula Marso 11 hanggang Abril 6 sa katunayan, makikita natin ang pagtaas pagdating sa mga drone at ito ang kabuuan mula Marso 2 hanggang Abril 6. Ang punto ay para sa kanila, sapat na ang ganitong antas ng presyon para gawing pandaigdigan ng krisis at sirain ang mga pasilidad ng mga monarkiya sa Golpo. Kaya hindi naman nila kailangang bumalik sa dating antas, lalo na't ang ganito kalaking paglalagay ng puwersa ay maglalagay lang sa kanila sa panganib. Punta rin tayo sa usapan kung paano nila nailabas ang mga piloto ng F-15. Dahil para sa akin, medyo interesante ito. Lalo na mula sa pananaw ng doktrina, itong ideya ng mga Amerikano na hindi kailanman iniiwan ang kahit isang tao. Bakit nga ba? Dahil ito, kumbaga, nagpapabuti. Maraming gustong sumali sa mga delikadong misyon dahil alam nilang babalikan pa rin sila. Ginawa namin itong maikling video at pinagsama-sama, pero kung titignan sa detalye, mas interesante pa ito. Kaysa sa sinasabi nila, nakita namin kasi sa isang maikling video, hindi mo naman mailalagay lahat. Sa simula, nakita natin ang iba't ibang eroplano at helicopter ng Amerika, kabilang ang isang baryante ng Black Hawk. Kung hindi ako nagkakamali, mga Pavok ang umiikot nun. May ilan na sinadyang ipadala sa maling lugar para isipin ng mga Iranian na nandun sila. Kaya nag-concentrate sila sa pagbabantay kung saan pumupunta ang mga Pavok. Ang nangyari ay talaga namang kamangha-mangha.
dahil lumapag ang mga Amerikano. Lumapag sila gamit ang mga C-130 sa isang lambak. Pagkatapos, hindi rin tiyak kung anong nangyari sa mga C-130. Kung sila ba ay nagkaproblema kasi kahit papaano, ang pagbaba sa ganitong klase ng lupa ay hindi talaga maganda. May nagsasabi na sila ay na-stuck. May nagsasabi naman based sa mga larawan na iba ang nangyari. Naipit sila pareho habang sinusubukan nilang mag-take off. Ibig sabihin, hindi talaga banggaan. Pero kung titingnan mo ang posisyon ng mga eroplano, hindi ito tugma sa kung paano dapat mag-take off. Tulad ng nakikita ninyo, masyadong malapit ang bawat isa sa isa't isa. Ito ang mga larawan ng pagkawasak, ito ang mga silweta. Oo, natigil sila, pero ang ibig kong sabihin ay bako-bako ang lupa at pwedeng masira ang gulong mo. Makikita mo rin na kapag may dalawang eroplano na parehong mag-take off at ganitong posisyon, nagkakaabala sila. Ngayon, hindi natin alam kung pinart nila ng ganito dahil isa ay sira na at kaya nila inilagay sa harap para magsilbing panangga. O baka may nangyaring insidente at sa pagmamadali nilang mag-take off, ewan ko, baka lumiko ang isa, nasira at naharangan ng isa pa. Hindi natin alam, pero napakakaiba na noong kailangan nilang mag-take off, napunta sila sa ganitong posisyon at hindi rin natin alam kung sinubukan ba talaga nila. Hindi sila bumangga noong lumapag sila. O baka nilagay lang nila yon para magsilbing panangga dahil hindi na magagamit at habang nagbibigay ng proteksyon kasi sabi ko nga nagsilbing takip. Kasi bukod pa sa kwento tungkol sa mga eroplano na lumapag, noong una nagbigay ng proteksyon ang mga pave oak at siguro pati na rin ang mga A-10 sa simula. Itong dalawang eroplano lang ang lumapag dito. Pagkatapos nilang mabaon, may nangyaring hindi maganda. Na-stuck sila o baka nilagay na lang sila doon dahil hindi na sila makalipad pa. Dumating din ang mga little birds. Ang mga little birds, sila yung mga helicopter na nagdadala ng mga espesyal na tropa, yon kung napanood ninyo. Black Hawk Down. Naalala nyo ba yung maliliit na helicopter na nagpapaputok ng baril habang nagpapailaw ng stroboscope sa ibabaw ng mga posisyon ng mga Somali? Ibig sabihin sa huling eksena ng kwentong ito, sa kabuuan, 4 na helikopter at 2 eroplano ang nawala. Ibig sabihin yung 2 eroplano na nakita natin ay nawala. Kasama nila 4 na black. At umalis sila kasama ng isa pang alon ng posibleng Black Hawk na nagdala sa kanila palayo. Ang mga nakikita ninyo ay ang mga labi ng C-130 at mga labi ng hindi bababa sa 2 little. Ito, Interesante itong bagay na ito. O gaya ng sinasabi ng iba, maaring nasa loob sila ng eroplano at sino ang nakakaalam, baka bumaba na sila, madalas din silang pinalalabas mula sa mga C-130. Sa kahit anong kaso, naging isang napakamahal na misyon ito dahil matalino rin naman ang unang piloto, hindi siya ang na-recover. Sinabihan silang na-recover na siya, pero peke ang balita. Bakit peke? dahil sinusubukan nilang huwag bigyan ng pagkakataon ang mga Iranian na magsagawa ng pagtugis sa kanya. Ang pangalawa ay nailabas makalipas ang 36 na oras. Umakyat siya sa isang bundok na 2,000 metro sa loob ng isang kuweba at paminsan-minsan ay binubuksan niya ang kanyang ilaw para makipagkomunika. Bukod pa rito, hindi rin sila sigurado na siya ngayon kaya kinailangan nilang magtanong sa kanya. Mga napagkasunduang tanong, mayroong buong proseso na isinasagawa bago ang mga misyon. Ibig sabihin, mga napagkasunduang tanong, mga keyword at iba pa. Kaya naisip nila na baka patibong ito dahil hindi sigurado. il beacon
na ang na-activate ay kanya o hindi, baka namang kontrolado na ng mga Iranian. Bukod pa doon, ang mga Iranian ay nagpapalabas ng mga edited na video sa TV at iba pa, kaya paminsan-minsan ay pumupunta ang mga tao. May mga video ng sibilyan na nagpapaputok sa mga Amerikanong helicopter at mga C-130. Sa totoo lang mga tao, yun ang naghanap ng premyo. Dahil inalok sila ng 60,000, 60,000 hindi ko na maalala ang pera nila para hulihin sila at sa huli nakuha nga nila pero napakalaki ng naging kapalit. Hindi ko alam kung si Sampo yung pinag-uusapan noong mga nakaraang araw ay kasali rin sa kwentong ito pero sigurado ako. Dito nasira ang 2 Black Hawk, 4 na helicopter ang nawala, 2 C-130 at syempre ang F-15. Isang napakahirap na misyon para subukang sagipin ang 2 piloto. Ibig sabihin nito na may malaking interes na huwag hayaang magkaroon ng bihag ang mga Iranian. Kung hindi, sana ginawa na lang nila yung palabas o ganon. Iminamumkay ko sa inyo ang substack na ito na nagkukwento ng detalyado tungkol sa kwentong ito na siguro ay bagay din gawing pelikula. Dahil siguradong napakahirap ng 36 na oras na yon para sa co-piloto. Pero nagbibigay ito sa inyo ng ideya na aktibo pa rin ang mga Iranian at kaya nilang gumawa ng mga bagay. Oo, magaling si Commander Anim Naput, isa napakagaling niya. Totoo na, pumapasok siya sa mga detalye at pati na rin sa mga technical na usapin. Pero talagang inirerekomenda ko na basahin ninyo ito. Kung gusto ninyong malaman ang totoong kwento, hindi yung sa mga dyaryo. Kalimutan ninyo ang mga dyaryo. Kung gusto ninyo ng kwento na talagang buo at maayos, pumunta kayo sa Substack na ito at makikita ninyo lahat doon. Hindi yung mga kalokohan o mga rekonstruksyon ng mga dayaryo na sobrang may kinikilingan at mababaw. Sa tingin ko, sa mga sandaling ito ay dapat na ring dumaan si Paolo. Gusto ko sana magbukas ng maliit na pahina, 'di ba? Dahil nilagay ko rin sa pamagat ang impormasyon nung isang araw dahil sa curiosity, sinubukan ko. Nanood ako ng ilang bahagi, sabihin na nating mula sa telebisyon, at may napansin ako, isang bagay na medyo kakaiba. Siya ang dahilan kung bakit marami sa mga sumusubaybay sa channel na ito ang nakaalam nito. Kasi kung wala siya, wala kayo rito. Ibig sabihin, pinanood ko rin ang mga lumang pagtatalo nitong mga nagdaang taon sa pagitan ng iba't ibang personalidad sa set at iba pa. Ng 50%. Lagi silang nauwi sa personal na atake, ibig sabihin, nag-aaway sila sa isa't isa. At sa ibang mga kaso, walang pagsusuri, walang presentasyon ng kahit ano maliban sa ideological na posisyon ng taong iyon. Tungkol sa Iran, o tungkol sa mga Amerikano, o tungkol sa mga Ruso, o tungkol sa mga Ukranyano. Nansisigawan sila sa isa't isa, ito na ang pinakamagandang sitwasyon. Mga 50% nagsasalita sila ng sabay-sabay, nagsisigawan, nag-aaway, at mas madalas, mas inuuna nilang sirain ang kredibilidad ng isa't isa. At higit sa lahat, napansin ko ito na pagkatapos ay parang kinumpirma rin ng iba't ibang personalidad sa telebisyon. Mas interesado siyang tiyakin na kapag inimbitahan niya si Bisita A, dapat mayroong posisyon na taliwa si Bisita B sa posisyon ni Bisita A kahit hindi naman totoong magkakontra. Kaya naman napapaisip ako. Nasaan na ang trabaho ng mamamahayag? Tagapag-imbita lang ba ako ng mga nagsisigawan? Ganito na ba trabaho ng mamamahayag? O ang trabaho ba ng mamamahayag ay dapat pabulaanan ang sinasabi ni A at ang sinasabi ni B? Alamin kung alin sa dalawa ang may basehan sa katotohanan, ebidensya o mapagkakatiwalaang sanggunian. At kaya hindi na dapat imbitahan ang sinuman na walang maipakitang ebidensya para suportahan ang kanyang sinasabi. Sa obserbasyon ko, layunin ng mga mamamahayag na hanapin si panauhin A at B na magkaibang pananaw. Hindi mahalaga kung pareho lang silang walang basehan sa kanilang opinyon, basta mag-away sila. Salamat.
Kamusta, Paolo? Pasensya na sa pagkalit. Pasensya na talaga sa pagkalit. Kailangan ko na talagang gumamit ng planner. O nga, Aminin ko ito sa harap ng lahat na. kukuhan kita ng sekretarya. Ang tinutukoy ko ay pinag-usapan ko yung una. Kilala mo yan, di ba? Yung pinadala ko, nabasa ko na. Nabasa ko na, sobrang interesante at maganda. Oo. Sinulat ko ang mga saloobin ko tungkol sa digmaan na ito, kaya pwede mong ibigay ang opinion mo. Pinag-usapan ko ang mundo ng impormasyon, kung saan sa TV tinatawag lang si Bisita A at Bisita B. Hindi na tinitingnan ng media kung sino ang tama, basta magkaiba sila ng opinyon. Ayos lang at nag-aaway sila, tumataas pa ang audience. Oo, pero kasalanan din natin at ng iba. Dahil pinapanood sila. Kung ikaw, kapag may nakita kang medyo mas komplikadong palabas, lilipat ka ng channel at nakikita ko yon. Kung naririnig mo si Lucio Caracciolo na magaling talaga, malalim din. Pero may paraan siya ng pagsasalita na kakaiba. Halimbawa, kay Dario Fabri, kusa mong hahanapin ang palabas niya dahil mas masarap siyang pakinggan kaysa kina Luca o Lucio Caracciolo kahit ano pa ang paksa. Kasalanan natin na di tayo tumitigil para sabihin huwag pansinin ang paraan, kundi tingnan mo ang nilalaman. Anong impormasyon ang binibigay sa'yo? At pareho namang magaling, yung kay Caracciolo at yung kay Fabri ay siguradong magagaling. Sa totoo lang, wala tayong ganang maghanap ng impormasyon. Gusto lang nating malaman kung paano natapos ang laro at kung nanalo o natalo ang paborito nating koponan. Ayaw natin panoorin lahat. At ang telebisyon ay umayon dahil nabubuhay ito sa mga patalastas. Kaya nabubuhay ito dahil may nanonood ng laro sa mga oras na yon. Kaya naman. Pero tingnan ninyo, para sa mga manonood na di nakaka-relate, mas malala pa ito para sa dayaro na may oras at espasyo naman sana. Kung 10 segundo lang ang meron ka para sabihin kung sino ang nanalo at kung sino ang natalo, o kung may hawak ba ng bombang atomika. Ganitong tanong ang madalas kong marinig. Hindi palagi, pero madalas. May sapat na espasyo at pagkakataon ang diaryo para magpaliwanag at magbigay impormasyon. Pero kung titingnan nyo mga diaryo, pati na rin ang pagkakahati ng espasyo para sa bawat paksa, nagsasabi na rin yon. Pero gusto mo mga tao na malaman ito? Batay saan gusto ng mga tao na malaman ito? O batay saan ayaw ng mga tao na ipaliwanag sa kanila kung bakit? May diesel na nagkakahalaga ng 2.20 euro kada litro at gasolina na 1.80 euro. Ayan, baka yun ang maaari ika-interest nila at malaman kung may tunay na pag-asa sa mga susunod na buwan o taon na bumaba ito. Mayawag na datos. Halimbawa, Il Giornale, Trump, isang buong sibilisasyon mamamatay. Ngayong gabi, nagbanta ang Papa. Hindi katanggap-tanggap. Ang Palazzo Chigi naman, hindi dapat pagbayaran ng bayan ang kasalanan ng rehimen. Ibig sabihin, walang silbi ang huling dalawang pahayag. Hindi nila ipinaliwanag, ibig sabihin, tayo, sa totoo lang, sa lahat ng paggalang kay Papa o sa sinasabi ng palasyo ng Chigi, hindi nila ipinaliwanag sa mga tao kung ano ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, ang mga tao, sabi ni Trump, isang buong sibilisasyon ang mamamatay ngayong gabi, na ang ibig sabihin ay magpapaputok siya ng nukleyar. Ibig sabihin nito, naglaan ako ng 60 minuto bago ka dumating para ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa nila, ano ang kanilang estratehiya. Kung sasabihin mong buburahin ko ang sibilisasyon matapos ang Hiroshima, ano ang iniisip mo? Akala mo ba automatiko na lang ang kabilang paraan? Tatanggalan mo ba sila ng gas? Sa karaniwang mundo, ang pagbura ng sibilisasyon ay nangangahulugang digmaan na tatagal ng 5, 6 o 8 taon. Araw-gabi ang pagbubomba, paunti-unti. Mga bagay na di na natin nakikita o magagawa ngayon dahil kulang na sa kagamitan. Kahit gustuhin mong ulitin ang nangyari sa Dresden. Ce le hanno le cose per farlo. At saka may isip mo, kulang na ang mga target. Halos wala na ring mga target na mahalaga. Kapag sinabi mong ang buong sibilisasyon ang target, pati si Jinan Sisira na nagsasampay ng labada kung saan-saan probinsya ng Tehran, nagiging target na rin. Sinabi ni Trump ito, sinumang naroon ay kabilang sa bayang yon at mabubura ang bayang yon. Isipin mo ang mukha ni Trump. Hindi rin siya nagsalita tungkol sa rehimen doon. Binanatan niya lahat. Saan niya sila tinawag na mga bastardo? Hindi dito. Siguro doon sa nauna, hindi ba? Marami siyang nagawang tweet
Yung tinawag niyang matitigas ang ulo, tanga, bastardo. Sa madaling salita, ganun lang, kung sinong nandoon, nandoon na. Nagtapos siya sa pagsasabing pagpalain ng Diyos ang dakilang mamamayan ng Iran. Pero papatayin ko kayong lahat, mamamatay kayo sa kamay ko. Kung tutuusin, ang linyang ito ay kontra sa nauna, kaya magdesisyon ka na. O hindi niya talaga alam ang tamang gamit ng salitang sibilisasyon kasi malinaw nakasama rin doon ang dakilang mamamayan ng Iran. O baka ang ibig niyang sabihin ay pagpalain ng Diyos sa paraang dalhin silang lahat sa Kanya at ipaubaya na sa Diyos Ama. 90 milyong tao na wala namang ibang ginawa kundi mabuhay lang sa maling bahagi ng mundo ayon sa sinasabi niya. Ano ang sinasabi ni Trump? Pero may isang pilosopo nung Sabado na may pangalang Francis na de Maistre na nagsabi na ang katiwalian ng tao ay nagsisimula sa katiwalian ng wika. At nagsisimula sa katiwalian ng wika, nasisira ang mga ideya, nasisira ang mga asal, nasisira ang mga lipunan. Kaya ang pagkakaroon ng pinuno ng pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo o ng itinuturing pa rin pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo na gumagamit ng ganitong wika. Kung isasagawa niya talaga ang sinasabi niya, talagang mapapasama tayo simula bukas ng umaga. Kung hindi mo rin gagawin, may kasabihang Romano na hindi dapat dito. Uulitin ko, kapag ginawa mo yon, sinasagot ka nila, sabihin na nating hindi ka masyadong pinapansin para sa mga susunod na banta. Ganun na lang. At hindi mo kayang gawin sa alinman sa dalawa. Wala pang sinuman sa kasaysayan ng ika-20 siglo ang gumamit ng ganong katindi, ganong katatag ng isang wika na hindi angkop. Binababa nito ang katungkulan. Hindi maintindihan ni Trump na siya mismo ang presidente ng Estados Unidos. Na mauupuan ng hindi ko alam kung sino, pero sa hinaharap ay mauupuan ulit ng iba. Naalala natin sina Lincoln, Roosevelt, Eisenhower, pati na rin si Biden. Sa totoo lang, Alam mo, Paulo, na kaya kong hulaan ang gagawin niya. Ang susunod na presidente ng Amerika ay gugugulin ang 4 na taon ng kanyang termino sa paghingi ng paumanhin sa kalahati ng mundo. nananatili pa rin ang tanong kung kailan siya hihingi ng paumanhin. Sasabihin ng lahat, oo, tinatanggap namin, sige na, naintindihan na namin. Pero, pagkatapos, ang hindi tinatanong na tanong ay, paano niyo ba talaga nagawang iluklok siya dyan? Kung pinapayagan ng sistema niyo ang ganito, may seryoso ba kayong problema? At di pag kaya ang reputasyonal na pinsala ay maaaring maranasan ng law firm, maaaring maranasan ng isang dalagang nasa edad na mag-asawa, sinasabi noon. Ang ganitong kalaking bansa ay hindi dapat matinag kahit ng reputasyonal na pinsala. Tingnan niyo ang Russia ni Putin, pinapasabi niya kay Medvedev ang mga kalokohan. Pero narinig niyo bang si Putin mismo ang nagsabi ng wawasakin natin, papawiin natin? Halos hindi siya nagsasalita. At ang mga salitang dati nating pinantatawanan ay para lang kay Medvedev at sa mga talk show. Kasi kung ganun ang ginagawa niya, ibig sabihin kung siya ang magsalita, siya ang magsalita. Kasi kung si Putin ang magsabi bukas, nung nagsalita siya tungkol sa opsyong nuklear, ito ang sinabi niya. Kung seryosong malalagay sa panganib ang teritoryo ng Federasyon ng Rusya. Hindi namin isinasantabi na. Sa totoo lang, may isip mong sumagot ng siyempre naman, natural lang yon. Hindi siya nagbanta na maghagis ng bomba o palubugin ang iba. Ang Gran Bretanya, hindi si Putin ang may dalang napakalaking torpedong kamangha-mangha. May tanong kung paano posible na walang pumipigil sa kanya. Paano nangyayari ang lahat ng ito? Medyo natatakot talaga ako. Magkakaroon tayo ng hindi direktang epekto sa ekonomiya. Sa tingin ko, alam mo kung ano ang kulang? Hindi pa sila nagkaroon ng isang presidente na talagang nagdadala ng pagbabago. Sabihin na lang nating isang presidente ng pagbabago. Sa tingin ko, yan na ang pinakamalumanay na termino na pwede kong gamitin. Katulad nito na talagang hinila ang mga hangganan ng pagiging disente at ng sistema ng balanse ng kapangyarihan. Ibig sabihin, ang pinakamatindi na nasabi ni na Bush at Obama ay parang biro lang kumpara dito, kaya hindi talaga nila ito nasubukan. Nang dumating ang isang tao na talagang sumubok dito, napagtanto nila na baka medyo mapurol na ang kasangkapang ito. At pangalawa, napagtanto nila
na may bahagi ng kanilang demokratikong sistema na nawawala. Alam niyo ba kung nasaan ang Kongreso ngayon? Nasa bakasyon sila dahil may summer vacation, spring vacation, at isang buwan na sarado ang Kongreso dahil nagbabakasyon sila. Ibig sabihin, may digmaan na, sumusuporta pa sila sa isa pa, tapos magbabakasyon pa na isang buwan ang Kongreso bilang pampulitikang senyales. May aspeto, hindi opisyal, na katapat ng presidente ng Kongreso ng Amerika na hinahayaan ng presidenteng ito na gawin ng mabuti at ang masamang panahon na bahagya lang. Kontrahan mula kanino? Ng Korte Suprema na iniiwan sa mga gobernador ng mga estado ang oposisyon. Sabihin na natin, yon ang pinakakapansin-pansin. Ang huli ay mula sa ICE na nagsabing, huwag ninyong gawing barilan ang harap ng bahay ko. Dire. Nasaan ang iba pang kapangyarihan ng Estados Unidos? Malaki rin ang kapangyarihan nila at may simbolikong wika silang magagamit kahit di ito tahasang sensura. Kung gugustuhin, sa halip ay iniwan ang taong ito ng walang preno, napapaligiran ng isang piling grupo ng mga tao na sa tingin ko'y mas mapanganib pa kaysa sa kanya. Si White, yung naghahambing sa kanya kay Kristo na muling nabuhay, ibig sabihin, kunin mo ito. Kunin mo ang kahit sinong presidente ng kahit anong lugar, ang hari ng Espanya, at makikita mo may isang tao na inihahambing siya habang naroon siya kay Kristo na muling nabuhay. Makikita mong hindi ito gumagana. Mabigat ito at lahat tayo maaapektuhan, pero ang mga Amerikano ang pinakagrabe ang tatamaan. Bakit? Ang yaman ng isang bansa, lalo na kung ganito, ay ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan. Hindi lang sa pananalapi o ekonomiya, kundi ang kakayahan nitong tuparin ang mga ipinapangako nito. Sa mabuti man o masama, kung nangako ka ng mabuti, tuparin mo ito. Kung nangako ka ng masama, tuparin mo rin iyon. At dahil dyan, sinusubukan nating huwag maging sobra-sobra. Sino dito ang magilig sa pelikula? Naaalala niyo ba ang pelikulang The President, A Love Story na si Michael Douglas ang bida? Siya ang gumanap na presidente ng Estados Unidos at inutusan ng pag-atake sa isang base sa Libya sa pelikula. At isa sa mga asistente niya, noong nagdesisyon siya magpabomba, sinabi niya, may ginawa siyang napaka-presidensyal mayong gabi at sumagot siya. Ngayong gabi nakita niyo ang ginawa ko ang pinaka-hindi presidensyal na bagay sa lahat. Ako ang nagdedeklara ng kamatayan ng 2 taong hindi alam na mamamatay sila sa loob ng 2 oras. Pero may isa pa rin natatawa sa pagpatay niya sa 6 na Kristiyano sa tulay habang naglalakad lang ang mga ito. Ipinagmamalaki pa niya ito na parang matalino at maganda, hindi siya nahihiya sa kamatayang idinulot niya. At ang bagay na ito ay talagang nakakatakot. Salamat. Nagdudulot ito ng panahong pagkatapos ng digmaan sa Golpo, mga bagong ruta para sa transportasyon ng gas at lanis, mga bagong alyansa na dati ay hindi maiisip, bagong sigla, at mga pinagkukunan ng enerhiya na hindi fossil. Una, kailangan nating alisin ang ganitong pag-iisip. Siguradong ito ay isang sistemikong krisis kung talagang mangyayari ang pag-ataking ito. Kaya matakaroon ng gantihang pagsira sa mga estruktura na may epekto sa mga taon, hindi buwan, dahil sa mga nabanggit na salik. Kakaunti lang ang estruktura pero malalaki at may malaking porsyento. Mula doon, wala nang balikan. At bakit ito nagiging sistemiko? Dahil syempre, kapag naging sistemiko ito sa hinaharap, hindi na ito babalik sa dati. Sa hinaharap, tiyak na mapupunta ang mga pamumuhunan sa pag-diversify ng panganib. Ibig sabihin, kukuha ako ng kaunti dito at doon, walang nananatiling pareho. At kapag naging sistemiko, mabigat na pasanin iyon sa lahat. Gusto ko sanang itanong ito sa iyo, Paolo. Ramdam ko talaga ito. Bihira akong maging taong nakakakita ng panganib sa digmaan sa Ukraine. Palagi akong naging mapagpahinahon. Parang chamomile ang epekto ko sa lahat ng gumagawa ng video na may atomic mushroom cloud para lang makahakot ng click. Pero dito, walang atomic mushroom cloud. At dahil nga walang atomic mushroom cloud, mas madali talagang magdulot ng pandaigdigang krisis sa pagsira ng ilang mahahalagang pasilidad. Nakikita ko ang pamatagalang epekto na malaki ang magiging epekto sa ating buhay. Sa tuwing pupunta tayo sa gasolinahan, sa tuwing mag-order tayo ng kahit ano, sa tuwing bibili tayo ng kiwi o isang kahon ng saging, tiyak na tataas ang presyo kasi karamihan talaga ng transportasyon ay gumagamit ng mga truck o sasakyan sa kalsada.
Madalas akong umorder at lagi akong dinadalhan ng mga courier gaya ng Bartolini. Tataas ba ang presyo ng DHL? Mahalaga ba yon? Para sa akin, malaking epekto yon. Che avrà un impatto su tutti i livelli, perché Importante, mahalaga sa akin, importante sa akin, mahalaga sa akin, mahalaga sa akin, mahalaga sa akin, mahalaga, mahalaga sa akin, 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 mahalaga sa akin. Mga bagay na konektado dito at sa pagkakataong ito, nakikita ko na totoo na. Ang panganib, isang hakbang na lang tayo. Nag-research ako ng kaunti tungkol sa mga bagay na to kasi naitanong ko sa sarili ko yung simpleng tanong pero pasensya na. Kung 20% ng produkto ng hydrocarbons ay dumadaan doon, ano nangyayari sa natitirang 80%? Kung may 100 euro ka at nawala ang 20, may 80 ka pa. Medyo mag-aalala ka pero hindi naman apektado ang araw mo. Bakit ba ang daming gulo rito? Kasi mali yung termino, totoo, parsa, yung 25% isinulat ko talaga kasi nag-research ako ng konti. Kaya kung titingin ako sa notes ko, pasensya na, kailangan talaga ng ilang numero. Bago ang digmaan, sa Golpo o sa Kipot ng Ormuz, doon dumadaan ang 20 milyong bariles ng langis at mga produkto nito araw-araw na katumbas ng 25% ng kalakalan at 20% ng konsumo ng mga bagay na ito. Saan ang problema? Hindi lahat ng langis ay pare-pareho sa mundo. Ibig sabihin, may tinatawag na sweet crude, yung mababa ang asupre, at may tinatawag na sour crude, yung mataas ang asupre. Hindi lahat ng refinery sa mundo ay kayang mag-refine ng parehong uri. Kaya may mga bahagi ng mundo na itinayo para mag-refine ng particular na uri. Halimbawa, ang lanis mula sa Golpo ay sour crude, kaya mataas ang asupre nito. Kapag binigyan mo sila ng sweet crude gaya na mula North Sea, masisira ang mga refinery, pati rin sa kabaligtaran. Kaya ang epekto ng 20% na ito ay talagang mas malaki ang dating. Dahil hinaharangan nito ang iba mo pang produksyon sa halo. Inaharangan nito ang produksyon ng asupre. Mula sa asupre, yung galing Iran ay isa sa pinakamaganda, kaya ginagamit mo yon para ihalo, kumbaga, sa loob ng panipi o pwede mo rin itong i-refine at madali lang i-refine. Yung galing Venezuela halimbawa, pangit, sobrang pangit talaga. Sa epekto sa byproduct ng lanis mula sa Golpo na asupre, gamit ang asupre, gumagawa ng aluminyo, gamit ang asupre, kumukuha at kasama ng ibang bagay na kukuha ang mga pataba. Kaya dapat mo ring asahan na sa mismong panahong nilagyan mo ng embargo, ang pangalawang pinakamalaking tagagawa ng pataba sa mundo, ang Federasyon ng Rusya, ang maaari mong i-produce sa Golpo Persico ay hindi mo rin mapoproduce. Yung pwede mong bilhin na pagdesisyonan mong huwag bilhin dahil hindi ito ethical. At sa huli, makikita mo ang malalaking bahagi ng mundo na umaasa sa mga pataba. Dahil sa usaping pagkain, hindi lang para sa kamatis o seresa, kundi para mabuhay. Mauwi ka sa malawakang krisis sa pagkain. Pag-usapan natin ng Elyo, kapag may nasira, halos lahat nito ay mula sa Qatar, na malaking gumagawa dahil byproduct ito ng proseso ng lanis. Sinasabi nila, ano ang gagawin natin sa Elyo? Wala, kung hindi lang ito kailangan para sa pagkuha ng rare earth, na kailangan para sa mga makinang medical, para sa MRI. Napansin ko ito sa Tripoli dahil lahat ng MRI ay hindi gumagana, mga bago pa, dahil walang Elyo. Hindi ko alam na kailangan ng Elyo doon pero ipinaliwanag ito ng punong doktor sa Tripoli, Libya. Kaya naranasan na natin ngayon ang mga epekto, ang pagkakaiba ng gasifikasyon at pagpapalikido ng gas. un Yung mga ginagamit para gawing gas ito mula likido papuntang gas ay mga planta na nagkakahalaga ng ilang milyong euro. Pero mura lang ang gastos. Ang mga regasifikador sa tapat ng Livorno at Piombino. Ang talagang mahal ay yung planta para gawing likido ang gas. Halimbawa, kung ang isang planta para gawing mula likido papuntang gas ay nagkakahalaga ng $100 milyong, yung planta na nagpapalit mula gas papuntang likido ay nagkakahalaga ng $4 na bilyong. Para lang magkaroon ka ng ideya. At halos lahat ng mga yon ay nandun, lalo na para sa atin. Kaya, kita nyo, dahil gusto nating ituon ang karamihan ng produksyon sa bahaging yun ng mundo,
Inilalagay tayo agad sa malaking gulo. Isipin mo na lang kung ano mangyayari kung magsimula ang sistematikong pagkasira ng lahat na nandun. Mula sa mga planta ng desalinisasyon na nagiging dahilan para hindi na posible ang tumira doon, hanggang sa mga plantang petrochemical, kumbaga, na nagbibigay daan para tayo ay mabuhay. Kung sirain yun ni Trump, ipinapakita ng digmaan sa Ukraine ang posibleng mangyari. Sa mga araw na ito, tuloy-tuloy lang binobomba ng mga Ukranyano gamit ang drone ang mga refinery ng Ruso. Ibig sabihin, hindi ito madali. Ang tinutukoy ko ay mga Ruso na may missile pangontra sa ere. Kung gusto nila, may sistema silang pwedeng gamitin para barilin yon. At kahit na ganon, nakakarating pa rin. Kaya isipin nyo na lang kung nasa sitwasyon kayo na talagang kakaunti lang ang mga pangontra sa ere. Sa Golpo, kung saan napakalalaki ng mga pasilidad at napakaikli ng oras ng paglipad, anong pag-asa ng kaligtasan meron? Ha? Tingnan mo, ito ang NASA Firms ng Jabel, isa sa pinakamalalaking pasilidad na gumagawa ng kung ano-ano mula aluminyo hanggang bakal. Langis na sumakop sa 1,000,000 metro kwadrado ng complex industrial. Lahat ng pulang tuldok na nakikita mo ay mga bakas ng init na nakita ng mga satellite ng NASA Firms. May mga video ring nagpapatunay, ibig sabihin may mga apoy at iba pa. Ito ay 25 hanggang 30% ng kapasidad ng pagkuha ng langis ng Arabia Saudita para lang mabigyan kayo ng ideya. 58% ng pandaigdigang trapiko ay dumadaan dito. 60 milyong tonelada ng mga produktong petrolyo ang dumadaan dito. At kakaunti lang ang meron sila, gaya ng sinabi ko sa simula ng live. Kakaunti lang at malalaki ang mga planta para mas madali ang logistika at sentralisado ang magkakaugnay na produksyon. Kaya kung talagang gagawin nila ang malaking hakbang at sisirain ang sistemang industriyal ng Iran, wala silang magagawa kundi gumanti sa ganung paraan. Tatamaan nila ang mga bansa ng monarkiya sa Gulpo at doon tayo mapupunta. Ang nakakagulat ay pagkatapos ng 4.5 taon ng digmaan sa Ukraine, kung saan sa magkabilang panig ay nakita na natin, gamit ang mga drone, nakakasakit ako sa iyo at nakakapinsala ng malala. Sila rin ang mismong gumagawa at nakaimbento ng mga drone. Hindi mo pa rin maintindihan na mahanap ka pa rin nila. Akala mo ba kaya mo hanapin lahat ng drone sa Iran at makita lahat? Aba, good luck kasi 4 na taon nang sinusubukan ng mga Ruso na hanapin lahat ng garahe kung saan ginagawa ang mga drone ng Ukraine. Gamit ang mga 3D printer kasama si Aling Sisira at hindi pa rin nila mapigilan ang produksyon. At ang produksyon yan ay nagdudulot ng matinding pinsala sa aparatong pangproduksyon ng mga Ruso. At dahil may mga hukbong nakapwesto, ngayon wala namang mga hukbong nakapwesto, pero nagdudulot ito ng matinding pinsala sa parehong hukbong nakapwesto. Hindi mo ba naiintindihan na ang digmaang ito ay hindi lang nilalabanan gamit ang A-10, F-35 at mga satellite o kung ano pa mang gusto mo? Hindi ko natatanungin ang tanong na sinubukan ko ng sagutin kanina. Nanood ako tulad ng nabanggit ko ng mga 20 analista at komentarista mula kay dating FBI Director Barrs. Lahat sila ay may parehong pananaw na taliwas sa mga tweet ni Trump. Ibig sabihin kapag tinanggal mo ang bahagi ng isang administrasyon na ganon, yung mga lalabas mula sa ikalawa, ikatlong linya, mas malala pa. Kasi hindi sila gaanong kilala, kaya kailangan nilang magpakitang gilas at makilala at katakutan. Mas paranoid at mas radikal, kaya ang nagiging epekto ay kabaligtaran. At ako'y nagtatanong, ito ang tanong ko, posible bang wala ni isa? Sa loob ng Pentagon, ng mga analyst at IBEPE, may nagpapaliwanag ba sa mga namumuno na ang mga ganitong bagay ay kabaligtaran ng gusto nilang makuha? Bukod pa riyan, nakita nating natanggal ang mga general at napapaisip ako na baka Ibig sabihin, sinubukan mo, naging bayani ka. Pero ngayon, mawawala sa iyo ang 38 o 40 taon ng pinaghirapan mong serbisyo sa Alemanya. South Korea, ipinadala ka ng 4 na taon sa Alaska. At dahil lang sa sinabi mong, tingin ko hindi dapat gawin to, mawawala lahat ng pinaghirapan mo. Kaya kung pipiliin mo maging ganito, mapupunta ka sa kategoryang bayani, misyonaryo, at karapat, dapat kang igalang.
Yung mga normal, kukuha ng kalendaryo at sasabihin, kung mananahimik lang ako ng 2 taon, wala na to pagkatapos ng 2 taon. Kailangan ko lang malampasan to. At ginagawa lang kung anong normal na ginagawa. Oo, totoo yan, sigurado. Hindi pa ngayon, bukas ng umaga. Sinusubukan mong pabagalin ang epekto ng mga desisyon kasi kung gugustuhin mo, magagawa mo naman. Na huwag masyadong maging masigasig sa ideya ng kasi minsan kulang ito, minsan kailangan yon, minsan naman kulang ito. Ipapaliwanag ko, sa tingin ko may ilan ding gumagawa nito sa loob ng aksyong militar. Pero hindi mo pwedeng asahan na ang isang ahensyang nagsisilbi sa kapangyarihang pampulitika ay lalabanan ng kapangyarihang pampulitika na yon. Sa bandang huli, kailangan nating tandaan. May hindi pagkakasundo sa loob ng sandatahang lakas ng Amerika dahil anila nanunumpa sila para sa bansa at konstitusyon, hindi sa pansamantalang nakaupo sa White House. Ito ang sinabi ni MacArthur, tama? Oo, tama siya. Ibig sabihin kung may nagbigay sa'yo ng labag sa batas na utos. Na naging malaking debat sa mga sundalo lalo na nung panahon ng gulo sa Venezuela nitong mga nakaraang buwan. Dahil nanumpakang ipagtanggol ang bansa laban sa mga kaaway sa loob at labas. May karapatan kang tumutol kung bibigyan ka ng utos na labag sa batas. Dahil dito, si Hexet, noong mga nakaraang buwan, mga 67 buwan nang nakalipas, ay nagsimulang tanggalin sa trabaho ang marami sa mga sabihin na nating illegal na tagapangalaga sa loob ng hukbo. Sila ang nilalapitan ng sundalo para humingi ng tulong kapag may utos na tingin niyang hindi legal. Isipin mo, sa sandatang lakas, tiyak may ilan na naniniwalang tama ang ginagawa nila. Sa wakas, Sabi niya, sumali ako sa militar noong 85 sa pag-asang bombahin ng Tehran. At ngayon, magagawa ko na. Kailangan nating isaalang-alang na may malaking bahagi na sumusuporta ng buong sigasig sa inisyatibong ito. Lalo na dahil hindi sila ginawa para magbigay ng mga opinyon na lampas sa kanilang technical na larangan. Magaling sila sa technical at kayang gawin ang komplikadong bagay. Pero kapag tinanong kung naiintindihan nila ang mangyayari, nag-aatubili sila. Ayan, sa tanong na yan, palagi silang nabibigla o hindi makasagot. Anumang ipagawa mo sa kanila, technical nilang nagagawa ito ng mas mahusay kaysa sa kahit sino pa marahil sa buong mundo. Ang tanong na dapat itanong ay, bakit o ano ang magiging epekto ng ginagawa mo? Dahil wala talaga ito sa kanilang training. Napapansin ko rin ang ilang sistematikong bagay na akala natin ay simpleng balita lang, di ba? Katulad nito na mula pa noong Pebrero 2025. 5. Tanggalin ng mga abogadong tumutulong sa militar sa kontrobersyal na usapin, palitan ng ilang Navy na pinuno at magbigay ng maikling talumpate sa mga general. Pangit kayo, madudumi, masasama at wala sa forma? Subukan niyong mapakalalaki, gawin ang inuutos ko, tanggalin ang commander ng operasyon. Noong may anti-terrorism operation na yon sa Venezuela, di ba? Laban sa mga drug trafficker, lahat ng yan ay naging paraan para gawing masunod-sunuran at hindi makatanggi ang mga sandatahang lakas. Kasi kahit papano, si Punisi ni isa at si Ducano 100. Ibig sabihin, tinanggal niya ang hepe ng Estado Mayor parang bukas magising si Meloni at tanggalin si Hepe Dragone. Isa pa, mataas ang posisyon, ganon. Mula isang araw hanggang sa susunod, kahit siguro may 2 taon pa siya sa pamumuno. Oo, parang ganun din ang ginawa ni Putin sa simula, sabihin na natin, sa unang 2 taon ng digmaan sa Ukraine. Nagano ba katagal yun sa pangkalahatan? 3 buwan? 4 na buwan? Oo, pero doon kahit paano, may ideya na tinanggal kita dahil sa kahihiyan, maaring hindi kita nailagay sa posisyong manalo, pero ginawa mo lahat para matalo. Sa kabuuan, tingnan natin kung may mas makakabuti. Dito, ang purga ay talagang preventive. Bago ka pa mapahiya, tinatanggal ko na yung maaaring pumigil sa akin na mapahiya. At kailangan kong sabihin sa inyo, hindi ito magandang panahon para sa Estados Unidos. Hindi talaga magandang panahon. Dapat tayong mag-alala hindi para sa Iran, kundi para sa Estados Unidos. Dahil napunta sila sa direksyong hindi maintindihan ng mundo. At kapag hindi maintindihan ng mundo, pagkatapos ay naghahanap ito ng isang taong mas nakakaunawa,
Naghanap ng mas matatag na balanse, naghanap ng isang bagay na magbibigay dito ng mas malaking tiwala, mas mapagkakatiwalaan. Gawin natin halimbawa ang sinabi niya tungkol sa NATO. Hindi ninyo ginagawa ito, hindi ninyo ginagawa yon, hindi ninyo kami tinutulungan, hindi ninyo kami binibigyan ng mga base. Kaya sa mga puntong sinubukan ko, wala kayong silbi. Produkto. Pagkatapos, maaring hindi talaga ito gumana. Pero ang mga punong ministro ng 4 na mahalagang bansa sa Europa ay nagsimulang mag-isip ng seryoso. Kung kinakailangan, imbes na bumili ng armas sa Amerikano, dapat mag-imbento ng sistema para mapalakas ang kakayahan ng Europa na ipagtanggol ang sarili. Hindi pa nila ito nagagawa kailanman. Hindi ito re-army Europe, kundi mga bansa na nagsasabing magkasundo tayo. Salamat. At salamat mga bonds ng estado na inalis ng mga Pranses sa lahat. Salamat sa inyong lahat. Sea bien. Yan ang gustong gawin ni Trump. Salamat! At BP, mga Iranian, ganon din sa kabila at nagkakagulo sa mundo. Pero dahil sa gitna ay may mga salamat sa lahat. Ang mga Iranian na ipinadala ng rehimen pero may sarili ring dahilan ay literal na nagbantay sa mga tulay. Salamat. Salamat kay. Kaya magiging isang trahedyang Macatao rin ito lampas pa sa labanan. Kung pababagsakin nila ang isang tulay at may 10,000 tao o mga ganong bagay sa ibabaw nito, Dahil din sa pagbagsak ng mga tulay ng Iran, mula sa pananaw ng pagbagsak ng rehimen, mula sa pananaw ng digmaan, dahil hindi naman nila kayang sakupin, ano ang layunin nito? Hindi ko sure kung sinasabi ito sa Toscano o Italiano. Tinatawag itong busy, yung pagtapak ng paa sa lupa kapag hindi mo nakuha ang gusto mo. Sasaktan kita dahil kaya ko, pero wala namang totoong dahilan para sirain ang tulay ng bansang alam mong di mo naman masakop. Gusto lang talaga kitang saktan. Yun lang. Tama, pero sa football, kinatawag itong mga foul dahil sa frustration. Dahil hindi mo ginagawa ang sinasabi ko sa oras na sinasabi ko, hindi mo kinikilala ang pagiging leader ko. Sumasalungat ka. At alam kong ang kaya ko lang gawin ay inisin ka. Kasi sa huli, ganun talaga yon. Hindi mo lang siya iniinis, pwede kanyang paalisin sa laro kung talagang magwala ka. Ang mas may panganib dito sa pananaw ng estratehiya ay hindi ang Iran, kundi ang buong mundo ang malalagay sa alanganin. Kasi kapag ikaw ang nagsimula ng giyera, sa'yo sila maniningil, hindi sa Iran. tingnan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na oras, pero siguradong magiging mahirap ang mga oras na ito. Tinitingnan ko rin ang stock market, ang mga galaw at iba pa. Anong ginagawa niya? Malaki ang pinsalang ginagawa ng Israel, lalo na syempre lahat ng oil futures at mga bagay na yan. Pero nagsimula ng gibain ng mga Israeli ang mga tulay at tebope. Kanina ipinakita ko ang tulay na tinamaan habang may mga sasakyan at sibilyan sa ilalim. Ito naman ay isa pang tulay. Sa bisperas ng Paskwa ng mga Hudyo, si Netanyahu, sa isang talumpati na hindi narinig ng marami, ay nagsalita ng ganito. Ang Paskwa ay nagpapaalala ng paglaya ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, kung saan nagpadala ang amang walang hanggan ng 10 salot upang mapadali ito. Teka, ako ang nagpapadala ng 10 salot sa Iran, pero ngayon may nagkukumpara sa sarili kay Kristo kung hindi dahil sa amang walang hanggan. Yung isa naman, parang amang walang hanggan na nagpapadala ng mga salot sa Iran, kailangan niya magpakumbaba at maintindihang hindi siya Diyos. Pansinin mo rin, Paolo, lahat ng tulay na sinira ng mga Israeli ay nasa hilaga ng bansa, sakto pa sa hangganan ng mga Kurdo. Iniisip mo bang tutulong ang mga Kurdo sa Israeli? Hindi. Ang totoo, binomba rin ng mga Iranian ang lugar ng mga Kurdo
At dito sinisira nila lahat ng mga daan ng supply para ihiwalay ang rehiyon. At sinabi rin ni Trump na alam niya kung hindi natin gagamitin ang pagkakataong ito para palakasin ang mga panloob na puwersa. Nagpapahiwatig ito na may kagustuhan pa rin silang lumikan ng kaunting kaguluhan. Ang salita ng mga taong ito para sa isang Kurdo, pagkatapos silang lokohin ng 3 beses ng matindi, sa ika-4 na pagkakataon ay naloloko pa rin sila. Kapag ang taong nag-aalok sa iyo ng kahit ano ay kaya kang bombahin habang nag-aalok siya, usapin na ito ng reputasyon. Ibig sabihin, sino ang bibili ng kotse kay Netanyahu? Okay, Trump, kung bibili ka ba ng bahay sa kanila, Bigyan mo ng pag-asa ang tao at kakapitan niya ito ng buong lakas. Oo, isang pag-asa, pero hindi kalokohan. Hindi yan ang usapan. Alam mo ba nagiging kasangkapan ka na isang politika ng mga taong itinuturing kang mababa sa kanila? Maring isang nga itong pag-asa, pero kung alam mong parang platypus ka lang para sa nag-alok ng negosyo, hindi rin kayo tunay na magkapantay. Hindi rin, baka sila pa ang kumokontrol sa akin. Yung pagiging neutral ko sa sentral na kapangyarihan ng Tehran, halimbawa, inahawakan ko yon, halimbawa, sa pamamagitan ng isang bansa na palaging naging kaaway ko, ang mga Turko. Ibig sabihin, may iba pa akong mapagpipilian at napipilitan ako makipagdigma sa iba. Para mag-isa akong pumunta sa mga bundok sa hilaga ng Iran parang tanga, matapos ang digmaan, at galit sa akin ang ibang Iranian. Pinagtaksilan ko sila uli at walang tutulong sa akin. Si Jenna. Salamat! Huling paksa Ukraine dahil syempre sa gitna ng lahat ng ito, ang Ukraine ay, sabihin na nating, napapabayaan. Masasabi ko sa iyo na base sa mga huling balita, nagkaroon ng ilang kontra-atake ang mga Ukrainian, maliit na spoiler, magkakaroon ng pag-atras ang Ukraine sa lugar sa pagitan ng Siversk, Kramatorsk at Sloviansk para muling ayusin ang kanilang mga linya. Ito ang buwan na May, Pebrero at Marso ang mga buwan na may pinakamababang bilang ng pagbabago sa teritoryo. Oo. Halimbawa, ang mga Ruso ay nakakuha ng 25 kilometro kwadrado, pero depende pa rin sa pinagmula ng balita, tingnan nyo na lang. Makikita nyo, ipinapakita nito ang maraming asul na palaso sa lugar ng Kamyansk at masasabi nating bumabaliktad ang takbo ng lahat. Ito sana ang buwan na may kaunting pagbabago. Oo, ayon sa mga panloob na source, dahil dito sa koneksyon na ito, kasi itong lugar na ito, gaya ng nakikita nyo, nagiging isang nakausling bahagi na, kaya delikado ito. General, 2 buwan na talagang mabagal mula sa magkabilang panig na may kakaunting pagtatangka at parehong nabigo ang magkabilang panig. Dahil sinubukan ng 2 Ukrainian sa Kresin kasama si Skala at dati naman ang mga Ruso papunta sa Iman. Naging napakabagal na digmaan ito, mas mabagal pa kaysa sa nakita natin noong 2024-2025. At napansin ko na wala namang malaking interes. Oo, pangkalahatan, mga estado, buwan, kasama ang mga militar, vloggers, Telegram at iba pa. Sa Russia ngayon, kailangan mo ng VPN para magbukas ng LinkedIn dahil nakablock ang Telegram. Maraming tao ang sawang-sawa na kaya sinusulat nila, tama na, 5 taon na tayong lumalaban sa digmaang ito pero wala namang nangyayari. Territorial. Ang pananaw ay hindi na susuportahan ng mga Amerikano ang mga Ruso at nababawasan ang suporta nila dahil pwede silang pumili kung sino ang susuportahan. Oo. Ang Europa na umaharap sa isang pandagdigang krisis sa enerhiya, sa isang paraan ay kailangang harapin ito, may usapan na ang langis at gas ay nasa kanila. Sa kabilang bahagi ng kurtina, may mga tao na kailangang simulan itong isaalamalang. Kung ang problema ay magiging usapin ng mga taon o buwan, kaya marahil ay aabot tayo ron baka ngayong taginit. Ang digmaang ito ay tatahat ng ibang landas, hindi na militar. Dahil na rin sa pagod, dahil na rin sa iba pang bagay, dahil na rin sa kung ano-ano pa, hindi. Ngunit unti-unting nababawasan ang kagustuhang isugal ang tao sa pagsugod, lalo itong nagiging malabo. Isa pa, gusto kong ipunto ito, sa unang pagkakataon sa panahon ng digmaang ito, noong Marso 2026 mas maraming drone na may mahabang abot ang inilunsad ng mga Ukrainyano sa teritoryo ng Rusya kaysa sa mga drone na inilunsad ng mga Ruso sa teritoryo ng Ukrainya.
Basahin ninyo ito, baliktarin ang bagay, ilagay ang Saudi Arabia at mga estado ng Gulpo sa isang banda at Iran naman sa kabila. Dito, pinag-uusapan natin ang dalawang bansa na 4 na taon na naglalaban, hindi 4 na araw. 4 na taon na nagbabatuhan ng matitinding atake at napakalaki ng konsumo ng mga bala at patuloy pa rin nilang ginagawa ito. Tingnan niyo sa kabila, wala pa tayong 38 araw, 39 na araw ng labanan. Talaga bang iniisip natin na ititigil ng Iran ang kanilang kampanya ng drone ng ganun lang sa loob lang ng 4 na araw? Sa tingin ko, hindi. Alam nilang ang layunin ng umaatake sa kanila ay ang paglipol sa Iran, hindi pagpapalit ng rehimen. Kaya kung mamamatay din lang ako, babatuhin na rin kita ng bato, hindi lang drone. Hanggat may pupukol pa ako, ipupukol ko. Dahil pakiramdam, kung wala kang binigay na ibang pagpipilian sa akin. Sabi nga ni Napoleon, kailangan mong mag-iwan. Laging mag-iwan ng daan ng pagtakas sa likod ng kaaway. Pero kung isasara mo ang daan ng pagtakas sa kanya at sasabihin mong ang layunin mo ay lipulin siya bilang isang sibilisasyon, anong alternatibo ang meron ng Iran? Tayo, ano ang mga alternatibo kapag nanganganib mawala ang ating pagkatao sa mundo? Kung mamamatay rin lang ako, pagbabayarin ko sila ng mahal. Pati mga Ukranyano, nakikita kong lumalaban sila ngayon at nagpapalipad ng lahat ng drone. Siguro sinasadya nila ito sa panahon ng krisis para limitahan ang kita ng mga Ruso na tiyak na susubukang samantalahin ang pagtaas ng presyo ng langis. Naiintindihan ko kung bakit nila ginagawa ang mga graph na ito at sinusubaybayan ko rin ang Memolin, pero dapat ding alamin kung sinadya nilang ilabas lahat na yon para pigilan ang kita ng mga Ruso. Kung sistematiko ito at umabot na rin sila sa mataas na produksyon ng drone, malalaman natin yan sa mga darating na buwan. Bukod pa rito, dahil ang mga Ruso ay nakikipaglaban hindi lang sa mga Ukranyano, sa Europa, kundi lalo na laban sa kanilang sarili. Dahil sa censorship ng internet, lalong lumalala ang paraan ng kanilang internal na komunikasyon, pati na rin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Mayroon pa ring paraan ng pagpapalabas ng saloobin na tinatawag na internet, kung saan ang mga Ruso ay maaring mabuhay sa isang impormatibong mundo kung saan maaari nilang sabihin ang gusto nila. Ngunit mas kaunti na ngayon dahil sinusubukan na silang kontrolin. Nakakatawa nga para sa akin dahil para pasalamatan ang sponsor natin ngayong gabi na NordVPN, hulaan nyo kung ano ang isa sa mga pinakaginagamit na VPN para makaiwas sa Russian censorship. Walang iba kundi NordVPN at iba pang uri ng VPN. Dahil ito ang nagbibigay daan lalo na sa blogospera ng Telegram at iba pa na malayang makapagpahayag at sinisiguro ko sa inyo na lalo silang tumatalas magsalita. Nakita ko na ang mga pinakamatinding bagay na isinulat ng mga Russian mili-blogger tulad ng mga huling pag-uusap na pinapakinggan ko. Sila ay mga Russian military blogger na galit at inis dahil ayaw ng Russia tulungan ng Iran at bigyan ng anti-air system. Tama sila base sa graph ni Clemente Molin. Dahil natatakot sila na kung magpapadala sila ng mga sistemang panlaban sa impapawid na hindi na nga sapat para sa mga pangangailangan nila, paano pa kaya kung ipadala pa nila sa Iran? Kaya medyo tinitingnan ito bilang isang toksikong kaalyado na naibigay na ang dapat nitong ibigay. Binigyan sila ng mga drone, nagawa na nilang kopyahin ang mga iyon at hindi na nila ito kailangan ngayon. Non ci serve più. Para idagdag sa sinabi mo, maaaring nakuha na ng mga Ukranyano ang kahangangang kapasidad sa produksyon. Isang hindi direktang ebidensya ay ang mismong pagpunta ni Zelensky sa Gorfopersko at ano ang sinabi niya. Kung tutulungan ninyo kami sa kahit anong paraan, bibigyan namin sila ng mga drone, hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na wala ka. Kaya ibig sabihin, ang antas ng kanilang produksyon ay malamang na nagpapahintulot sa kanila na sabihin na sa kahit anong paraan, maaari rin namin kayong tulungan. Salamat. Promodo, questo è normale. Maaring ito ay isang hindi direktang patunay na ang industriya ng Ukraine sa kahit anong paraan ay naabot na ang mga volume na nagpapahintulot sa kanila na gawin ang ipinakita mo.
Pero inuli ko, laging tandaan ninyo na ang digmaang ito ng mga drone ay tumatagal na ng 4 na taon, hindi 4 na araw. At ang salitang taon ay tumutukoy sa digmaan ng mga drone. Ang Golfo, kapag binanggit ng isang Amerikano, ay purong takot. Talagang purong takot. At ito ang bagay na medyo nagpapabahala sa akin. Oo, may konting insider trading. Mas konti lang sa futures ng langis kasi pwede doon ng insider trading. Alam mong malapit nang sumabog na yon. Pero sa future, yung mga nakakaalam na mas mahal na ito pagkalipas ng ilang buwan, iba na yon. Pansinin ninyo, magkaibang merkado ito, di ba? Mula sa mga tumataya na may mangyayaring hihingi ng isang bagay at sa mga bumibili ng future, yung mga bumibili ng future hindi ganoon kapositibo at sila yung tumataas. Kaya masasabi ko mga Gino na magkita-kita tayo ulit sa Biyernes o Sabado kapag magkakaroon tayo ng iba pang live na talakayan o baka bumalik tayo sa usaping Iran dahil malamang may mangyari o walang mangyari. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, hindi ito maganda. Kung totoong atakihin nila ang sistema ng enerhiya, talagang napakasama nito. Kaya kahit alin sa dalawang senaryo, hindi talaga maganda. Hindi ba, Paolo? Hindi talaga. Sana makapagdala ng pagginahon ng gabing ito. Hindi ito tungkol sa muling pagbubukas ng Hormuz, kundi sa pagkulong kay Trump. Yon ang problema. Sige, ayos lang. Gagawa ko ng t-shirt ko, tingnan mo. Para kay Paolo, hindi ito tungkol sa muling pagbubukas ng Hormuz, kundi sa pagkulong kay Trump. Salamat. Baka tama siya, di ba? Kailangan natin siyang ibalik sa loob ng isang gintong hawla. Mahilig siya sa ginto. Hindi. Sa loob ng bakal na hawla, sabi niya. Sa gintong hawla, baka pumayag pa kami. Pero itanong natin palagi, kung bakit ang Estados Unidos ay napakasunurin sa harap ng isang mundong naguguluhan sa kanilang asal. Mahalagang tanong ito kasi pero 360 bilyon sila, marami sila. Magtanong kayo, hindi lang basta tanong, pero bakit? Wala nang nagmamahal sa atin. Ayan, ginawa natin yun sa lahat. Nasa sagot na talaga ang tanong. Nangiginig ako, sumusumpa ako. Bukas na umaga, nasa restart ako sa Rai Taplo at baka hindi na ako magkaroon ng ganitong pagkakataon para magsalita ng prangka sa'yo o sa mga nakikinig. Magkakaroon ka rin ng chance. Paikliin mo lang, tama ba? Oo, ibig kong sabihin, puro katinig lang sasabihin ko, walang patinig. Ang mga katinig, kayo na ang bahalang mamili at magdagdag ng iba pag uwi nyo. Naintindihan, walang mga pang-abay. Maglalagay lang ako ng pandiwa sa pawatas at pagkatapos magpapakabos ako. Bahala na. Sige ba? Para sa mga nakakaalala. Bye. Kamusta sa lahat? Magandang gabi. Magandang gabi. Paalam.